talking about the little horn in Daniel 8. Don't forget that Daniel 2 was not talking about the little horn. Ang Daniel chapter 2, wala maghisgot ng Daniel, little horn. Ang gisgutan sa Daniel 2, bakal nga miipon sa yutang kolonon. Can you remember that? Okay. Pag-abot sa Daniel 7, naghisgot og little horn. Pero minggimaw, gikan sa Roman Empire. Pag-abot sa Daniel 8, very detailed ang pagkaistorya. So, malipay mong tanan, kaya ato madiskubrihan ang mga importanteng butang dinhi sa Daniel chapter 8. Sa 2 Peter chapter 1 verse 19, Jesus Christ said through Peter, we have also more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in the dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Batul pa ni San Pedro, doon natay siguradong pulong sa propesya, nga diin atong giampingan nga dili mapalong sama sa kakahayag, hangtod magasiga siya sa taliwalas kangitgit, hangtod mabot sa pagbanagbanag sa kabuntagon. Buti pasabot, atong ampingan ang pulong sa propesya. Ingon ana ka-importante ang pulong sa propesya. Sa Daniel chapter 2 verse 45, for as much as thou sawest that the stone was cut off of the mountain without hands, and that it break in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter. And the dream is certain. The dream is certain, and the interpretation thereof is sure. Ganina, gisgutan that we have also more sure word of the prophecy. Sa Daniel chapter 2, that the interpretation thereof is what? Sure. Sa ato pa, ang tanang nakarecord sa Biblia, tinuod, sigurado, nga matuman gyud mga kaigsunan. Munay giingon ni Jesus Christ, nga mulabay, mahanaw ang langit ug yuta, pero ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa walay katapusan. Dinhi ato mapamalandong. Sa Daniel chapter 2, imong mabasa nga dunay larawan nga gihulagway sa damgo ni King Nebuchadnezzar nga gibadbad ni Daniel mga kaigsunan. Ang sa pagbadbad ni Daniel matud pa niya, ang head of gold mao ang Babylon nga gikan sa mao nga gingharian hangtod sa 607 BC. Natapos sa 539, gidispuli po dayon ang Medo-Persia nga silver. Kining yang mga bukton ug dughan, silver. Natapos po dayon sa 331, nipuli po ang Greece, sa iyang tiyan, paingon to siyang paa, tumbaga. Natapos siya sa 30 BC, unya, nipuli po dayon ang Rome, nga mao ang legs of iron. Okay? I hope you're following. Then after that, sa legs of iron, kining lapalapa sa tiil. Narin ang napulo ka mga gingharian sama sa napulo ka mga tudlo sa tiil, napulo ka mga kuyamoy sa tiil, ug matud pa sa record nga ang bakal mingsagol sa yutang kolonon. Kaya ang tiil doon na yutang kolonon, doon na po'y bakal ug ang kaligo naa sa bakal. Okay? So, ato ni masabtan karon mga pinangga kung makigsunan for more and further study. In Daniel chapter 2 verse 41, and whereas thou sawest the feet and the toes part of potter's clay and part of iron, the kingdom shall be divided, but there shall be in it of the strength of the iron, for as much as thou sawest the iron mixed with merry clay. And as the toes of the feet were part of iron and the part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken, and whereas thou sawest iron mixed with merry clay, they shall mingle themselves with the seed of the men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. Matod pa sa prophecy, ang mga tiil, yutang kolonon, may sagol nga bakal. Ang kaligon, naa sa bakal. Ang yutang kolonon nga mudikit sa bakal, ligon. Sa atong panahon, karon mga kigsunan, naa natadapit sa mga lapalapa sa mga tiil, according to the prophecy in Daniel chapter 2.
O kaning bakal mga kaigsunan mao ni ang mga well-developed countries, samtang ang mga clay, mga underdeveloped countries. O kining mga underdeveloped countries, mahimo silang likon kung musandig sila sa mga bakal nga mga nasod. So dinhi karon anam-anam atong masabtan kining mga punto nga angay natong pagisgutan. Let's go to Daniel 7. Sa Daniel 7 verses 4 to 7, ang Babylon wala na head of gold ang representation. Gisimboluhan na siya sa usa ka lion. Ang Medo-Persia dili na katong silver nga dughan o bukton, kundi girepresentara na siya sa usa ka bear. Ang Grecian kingdom, ikatulong nga gingharian, dili na katong tumbaga dinhi sa larawan, kundi usa na ka leopardo. O ang Daniel 7 verse 7, ang Roman Empire gitawag na og dreadful beast. Instead of katong legs of iron, gidescribe siya nga dreadful beast. Ang gikan niini nga dreadful beast ming gawas ang gamay nga sungay. So naghisgot na ang book of Daniel chapter 7 about the little horn. Dinhi mga kaigsunan, sa Daniel chapter 7 verse 24, and the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall arise after them, and he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand a time, until a time, and the times, and the dividing of time. So imong makitaan sa napulo ka mga gingharian, mga kaigsuunan sa ulo, the 10 divided kingdoms in Europe, among them, napag-gawas nga lahi. Dapat ika-11 na nga sungay. Pero lahi siya sa uban. Kaya ang napulo, purely political nga power, pero ang gamay nga sungay, may relihiyon, may politika pagid siya nga power. As I have explained kagabi. Okay? So, kung atong i-compare ang Daniel 2 ang Daniel 7, mao ni atong makita ang head of gold, mao ang Babylon. Sa Daniel 7, mao ang lion nga dunay pako duha ka buok. Ang dughan nga sa mga bukton nga silver, Medo-Persia sa Daniel 2, pero sa Daniel 7, siya ang bear. Pag-abot dining may tiyan, paingon dinhi sa may paa, bronze, nagrepresent sa Greece. Pag-abot sa Daniel 7, siya mao ang leopard like beast, nga upat ka buok ulo, upat pod ka buok ang pako. Ang Rome, nga mao ang bakal, ginagrepresent sa Roman Kingdom, unya ang sa Daniel 7, usa ka dreadful beast. Pag-abot diri sa lapalapas sa tiil, gadunay bakal o yutang kulunon nga nagsagol mga kaigsuonan, dinhi mo makitaan nga ang Roman Empire, nga mao ang bakal, ni padayon sa pag-influence bisan sa atong panahon karon pinaagi sa pagpanuhot-suhot sa mga bakal. Sa diri po sa Daniel 7, ang Roman Empire na bungkag atong 4076 AD, pero dunay nipuli nga gamay nga sungay nga mas kusgan pa kaysa napulo ka mga sungay. So, ang language nga gigamit sa Daniel 2, bakal nga mi sagol sa yutang kulunon, pero pag-abot diri sa Daniel chapter 7, dunay gamay nga sungay nga mihimo o nga nitubo gikan kaniya mga pinangga kong mga kaigsunan. So dinhi karon imong makitaan o imuhang mapamalandong karon ang punto dinhi kung unsa ang mga kahulugan niini karong sa unahan. Niya, sa Daniel 8, it's different. Why? Sa Daniel 8, mga pinangga ko mga kaigsunan, nakita ni Daniel ang usa ka panan-awon nga dunay kanding nga miatake, dunay kanang karniro nga miatake dito sa west, from the east, going to the west, ibangga siya sa usa ka kanding. Natanaw na to ang detalye. Daniel chapter 8, mga pinangga ko mga kaigsunan, atong makita, no? Sa Daniel chapter 8, kamo dunay mga balaang kasulatan nila, please
follow me aron makita ninyo mga pinangga ko mga kaigsuonan ang mga detalye ini. Okay. Sa Daniel chapter 8 verse Daniel chapter 8 verse 3. Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram which had 2 horns, and the 2 horns were high, but the other was higher than the other. Okay, nakita ninyo, nasabtan ninyo, nga matod pang usab, taas iyang sungay, ang usa nasa ubos. Okay. Then I saw a ram pushing westward. So kining nga ram, kining nga karnirong laki, gikan sa east, kay padung man siya sa west. So from the east to the west. So westward and northward. So ang iyang atake mga kaigsunan, from the east to the west to the north. Muna iyang atake sa ram. Neither there was any who would deliver out of his hand, but he did according to his will and became great. So kining maong laking nga karniro, ang iyang atake simply from the east to the west to the north, nakadaogid siya mga kaigsunan. Pero, sumala sa prophecy ni Daniel, verse 5, and as I was considering, behold, and he go. So, samtang nagpatuyang siya sa pagpanaog, kining maong laking nga karniro, from the east to the west to the north, gibangga siya usa ka dakong kanding pod, nga usaray sungay, nasa taliwala yang sungay. And he goat came from the west. Ang kining maong kanding gikan sa west. Mibangga niya mga kaigsunan and touch it not the ground. Sa to pa paspas galupad ang maong kanding mga kaigsunan. So his eyes and notable horn between his eyes. Dunay dako kay sungay, taliwala siyang duha ka mga mata. And he came to the ram that had 2 horns, which I had seen standing before the river, and I ran unto him in the fury of his power. So yang gitanaw, uy, isuga sa kanding, uy. So say nahitabo. The record says in verse 7, and I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram. Iyang gibangga, giatake niya ang laking nga karnero, and break his 2 horns. Gibuak niya ang duha ka mga sungay. And there was no power in the ram to stand before him. Wa na'y kaya ang ram nga makig-away kaniya. But he cast him down to the ground. Natumba na ang maong karnero sa yuta. And stamped upon him, yung gitunog-tunuban. And there was none that could deliver the ram out of his hand. Sa to pa sa bangga sa duha ka mga kanding, sa duha ka mga mananap, kanding o karnero, napildi ang ram, ang laki nga karnero. Now, what does it mean? Ang maong kamayng sungay, mga kaigsunan, mituybo gikan sa maong, verse 11 and 12. Matod pa, mga kaigsunan, I saw the ram pushing westward and northward and southward, so that no beast might stand before him. Neither was there any that would deliver out of his hand, but he did according to his will and became great. So kinsa man nga laki nga karnero, mga kaigsunan, duha ka sungay, ang usa dako usa gamay, bot pasabot, duha ka gingharian, sama sa Daniel 2, bukton, duha ka bukton, wala og tuo nga nagtinabangay, that represents Medo-Persia. Ang Midianites o ang mga Persians naghiusa. Unsay gihimo sa kasaysayan according to the fulfillment of the prophecy. Sa dihang naghari ang Medo-Persia, atake paingon sa Roma, gibangga ni Alexander the Great. Sa Alexander the Great, mga kaigsunan, paspas ang iyang pagpanaog during the time. Grabe ang pagkanker sa mga nasod. Gipildi niyang Iran, gipildi niyang Iraq, because Iraq is Persia, Iran is Midian. So gipildi niya ning duha ka mga dagkong gingharian ni Alexander the Great. Napukan ang Medo-Persia, mga higala. Sa dihang napukan ang Medo-Persia, tanaw ninyo mga kaigsunan, this is the Persian Empire. This is Iraq and this is Iraq, and this is something like the Iran here. Iraq is greater than the Iran,
So imo makita nga ang usa dako nga sungay, usa gamay nga sungay. Okay? So ang atake sa from the east, no, kay kuan man ni siya, ancient Near East, ang Middle Persia during the time was placed in the Middle East. So sa Near East, okay, sa dool nga silangan. Ni atake sa paingon sa west. This is the direction of the west. Naa dinhi dapit ang Athenians, ang Macedonia. Somewhere here is the Macedonian kingdom. Mibangga sa Middle Persia, misukol, miatake sa Media, mga kaigsunan, napukan ang power sa Middle Persia. So nipuli ang Grecian kingdom according to the prophecy and the fulfillment of it. So in verse 5, usbo na tugbasa, and as I was considering, behold, an he-goat came from the west on the face of the whole earth and touched not the ground. But pasabot, touched not the ground, naglupad siya, but pasabot, paspas kayo ang pagpanaog ni Alexander the Great sa iyahang pagpanggubat. Kabalo ba mo makiksunan? Nagsugod og bakta si Alexander the Great with 9,000 soldiers. On foot ha, mga foot soldiers na. Ang yahang kabayo, murag 900 lang kabuok. The rest were foot soldiers. Pagbalik niya sa Macedonia, mga kaigsoon, human na nalibot ang tanang kingharian. They declare siya nakadaog siya sa tanan. Ang yahang sundalo, mga kaigsoon, gamay na lang kayo, murag mga di nakawatog 700. But still, he conquered the whole world. So pila kalibo ka mga soldiers niya napatay. Nangahurot, mga kaigsoon. Pero pila po kagang kingharian na iyang gisilhig during the time. Okay? So ina nakapaspas, full-time gid siya nga nagapanggubat para mapildi niya ang mga nasod sa iyahang palibot. Now, bird's eye view lang mga kaigsunan, this is the eastern part, this is the western part, and Athenians is somewhere here. Dinhi nagsukad kini Macedonia ni sa mga kaigsunan, dinhi nagsukad si Alexander the Great, iyang gibangga ang Parthia. Parthia is the Middle Persia. Pag-atake niya paingon sa Rome, gibsugat niya mga kaigsunan, apil ang Iran. This is the Persian kingdom, this is the Iranian kingdom. So iyang gipildi na mga kaigsunan kaning duha. So from the west, tama ang giingon nga ang laki nga kanding is coming from the west, attacking to the east. So nagbangga sila mga kaigsunan according to the history and the prophecy. Now, imo makita din hikaron, sundo nato nganong importante kini nga masabtan. Kay ang little horn minggimaw siya human, kay the record says according to the prophecy nga pag human gyud bangga, pagsungag gyud sa laking kanding ngadto sa laking karnero, naputol na bali ang sungay sa laking kanding. Pagkabali sa sungay, mipuli ang upat ka mga sungay. So the history says, sumala sa fulfillment of the prophecy, katong dako nga sungay mao si Alexander the Great. About the little horn, that it's not something like as what the Seventh-day Adventists believe. According to him, it is Antiochus Epiphanes. Others will say that it's Islamic organization. Minggawa sila 500 century na. Sa 5th century na ang Islamic power ning gawas. So, humanan na bungkag ang Roman Empire. But, according to this one, pagkabungkag pala ni Alexander the Great, nag-start na ang little horn of Kima. Siya pa'y nagpalikon sa Roman Empire. After pagkabukan sa Roman Empire, mga 476 AD, siya pa nagdiha niya siya na babaw na kayo ang little horn. So, ang Islamic power, hindi mo tumbok nga mao ang little horn. Kaya ang Islamic power, wala magikan sa Roman Empire. Okay? Wala magikan sa gingharian ni Alexander the Great. Wala gikan sa Macedonia. Wala gikan sa Western world ang Islamic kingdom. Ang Islamic power, mga kaigsunan, nagsugod sa Middle East. Wala sa West. So, dili ka pasar kumingon ng Islamic. Now, another allegation nila sa Little Horn is Antiochus Epiphanes. Dinhi ang kusog kayo ng interpretation kang Antiochus Epiphanes. Don't forget that Antiochus Epiphanes is the son of the Seleucid kingdom. Ang Seleucid kingdom, can you remember? Dito sila naghari, asa man ninyong north ninyo na dere, ang inyong east na dere, ang west ninyo na dere. So dito siya sa east, ang Seleucid kingdom,
nga miatake paingon sa west ang Seleucid Kingdom. Siya mao si Antiochus Epiphanes. Now, mga higala, ano nakaingon sila nga si Antiochus Epiphanes? Why? Because, tanaw na to ha, niya, nga ano nakaingon sila si Antiochus Epiphanes? Because in verse 9, and out of one of them came forth a little horn. So, out of one of the four notable ones, 1, 2, 3, 4, out nining upat ka mga sungay, ning gawas ang gamay nga sungay. So, usa sa mga upat ka mga sungay kay si Seleucus man. Unya kay si Antiochus Epiphanes, anak man niya ni Seleucus. Anak man siya sa Seleucid Kingdom. So, manang maingon sila nga si Antiochus Epiphanes, ang little horn. Okay. Mga kaigsunan, tanaw na to. And out of one of them came forth a little horn. So, tanaw na to, giinggikan ning them, nag-refer mga kaigsunan, sa four notable ones ba siya nag-refer. Okay? Now, sa Daniel 10, and it waxed great. Ang little horn, waxed great. Sa to pa, nilampo siya, naging mangtas siya, malampuson siya sa mga pagsulong, invasion, nga gihimo sa tibuok kalibutan. Unya, sa pagyang gihimo, giatake pa niya ang host of heaven. Oh, grabe. Giatake pa niya ang host of heaven. Unya, gi-cast down pa niya some of the host of the stars to the ground. Sa to pa ang mga balaan, iyang gipanglutos sa little horn. Unya, and stamp upon them. Again, kung mingon sila nga Muslim ni, Islamic ni, walay record ng mga Islamic mga kaigsunan, naghimog programa nga pamatyo nila ni atong panahon na ang mga Christians. Iko lang sila nagkig-away sa Catholicism, but not to all Christians. May nang may baluan ninyo. Okay? Now, so dili ma-apply sa Islam movement ang little horn. Kang Antiochus Epiphanes po, si Antiochus Epiphanes, oo, gipamatay niyang mga Hudyo. Pero nisukol ang mga Makabiyo. Nakig-away ang mga Makabiyo o giabog ang mga trupa ni Antiochus Epiphanes nga wa kasulod sa gingharian sa Jerusalem. Gilupit sila sa mga Maccabeans. So wala mo lampos si Antiochus Epiphanes sa pagsulong sa mga katawhan sa Dios. So dili gihapon siya ma-apply ni Antiochus Epiphanes. So kini si Antiochus Epiphanes mga kaigsunan, siya emperador nga nipuli sa kahari nga nipuli sa Seleucid Kingdom. And according to the record, that the little horn which arises from the four horns is Antiochus Epiphanes. Bantay ninyo ha. Kung pananglitan, tinuod, nga ang little horn ning arouse, gikan sa upat ka mga sungay, gikan sa usa sa upat ka mga sungay, then probably, siya mao si Antiochus Epiphanes. Pero ang activity of the little horn, dili makapasar si Antiochus Epiphanes. Sayang activity. Pero bantayan ninyo ha, naggikan ba sa four horns si Antiochus, ang little horn? Manid akong pangutan atong tubagon sa unahan. Grows in power to the south, and to the east, and toward the beautiful land, reflecting Antiochus' campaigns in Egypt, 169. Giunsa niya pagpildi ang Egypt, mga kaigsunan. Dili pinagis gubat, iyang giasawa ang reyna sa Ehipto, ang prinsesa sa Ehipto. So walay gubat na hitabo, nag-amigo na sila dito. Okay? Now, ang Persian Gulf, ang Persian Kingdom, giunsa niya pagpildi, mga kaigsunan. Wala siya makadaog ditong dapita sa side. Ang sa beautiful land, gisuklan siya sa mga Maccabees. Kung tanaw nimo mga kaigsunan, si Antiochus Epiphanes, palpak siya sa south, palpak siya sa beautiful land, sa Jerusalem, palpak po siya sa west. So how could he be the little horn? So dili siya pwedeng mabutang nga little horn. Niya mga kaigsunan, this is the Seleucid Kingdom. Mauni ang gingharian ni Antiochus Epiphanes. Kaning pulatanan nakuha na ni Antiochus Epiphanes, mo na nahimo siyang bantugan, mga kaigsunan, gikan sa Bactria, paingon sa Parthia, sa to pa ang Persia nakuha niya, human midagan pagyud siya paingon diri sa Egypt.
sa Ptolemaic Kingdom. Nakuha niya ang Ptolemaic Kingdom, kay ang Ptolemaic Kingdom, iya man gipangasawa ang prinsesa sa Egypt. So, nakuha niya. Ang in between ining duha, mga kaigsunan, is Jerusalem. Somewhere here is the Jerusalem. Ang Jerusalem na in between, mag-away na gani ining duha, sawa pa ni mag-amigo, magubat na sila, ang Jerusalem maipit. Pero sa diyang nag-amigo na silang duha, mga kaigsunan, gisulong nilang Jerusalem. Pero bisan pag ilang gisulong ang Jerusalem during the time, wa gihapon nila makuha ang Jerusalem kay mga Maccabean brothers mo hindi depensa sa Jerusalem during the time. Until now, kani nga mga nasod sa palibot, mga kaigsunan, nagtiguha nga musaksid sila sa pag-ilog sa Jerusalem. Until now, dili nila makuha ang Jerusalem, ang Israel. Kanang Jerusalem, lugar lang iplanong ilang kuhaon, ilogon, pero wala gyud sila makakuha ni anak, mga kaigsunan. Tanaw na to, kinsay nilampos diyang dapita. Ha? Kinsa nagpamunuan ang nilampos. Basta kay Antiochus Epiphanes, wala siyang mulampos, yan ang dapita. So why Antiochus Epiphanes IV is not the little horn in Daniel 8? Why? Unsay mga katarungan, mga kaigsunan niya. Ang activity sa little horn, according to the record of the prophecy, manaog siya sa panggubatan. The horn will grow exceedingly greatward to the south, to the east, to the glorious land. Glorious land, ilang gi-refer na og Jerusalem. Okay? So, mudaog siya gikan mudaog siya sa sulong sa east, mudaog siya sa south, mudaog siya sa glorious land. So, diin gikan ang little horn. Tabang na mo analyze din ha, asa gikan ang little horn. Musulong siya sa east, musulong siya sa south, musulong siya sa glorious land, gamo ang north. So, asa man siya gikan ang little horn? Ha? Na mo idea asa siya gikan? Asa siya gikan sa? Musulong siya sa east. Musulong siya sa north. Musulong siya sa south. So, asa siya gikan? Sa west. Karon kay si Antiochus Epiphanes, gikan man sa east. So, dili yun si Antiochus Epiphanes ang little horn. Kuhanin niyo? Okay. Next. To the south. Exceeding great. To the south. Nilampos ba si Antiochus Epiphanes sa south? Sumala sa history. Ako muna rin basa ni mga kaigsunan. Sumala sa history. Si Antiochus Epiphanes, nadugang ang Palestinian territory sa mga Seleucid, mga kaigsunan, pinagi sa pagpildi ni Ptolemaic dito sa Panias 198 BC. Si Antiochus Epiphanes nag-attempt to extend his southern frontier into Egypt with a campaign of 168 BC. He was successful in conquering most of the delta in 169 BC. The following year, sa 168 BC, he marched to Alexandria to undertake its siege but was turned back by a Roman diplomatic mission. Sa ito pa, pagkuha niya sa south, gikan siya sa east. Pagdagan niya sa south, nakuha niya ang south. Pag-aron sa niya paingon sa Alexandria, kaya sulungon na niya ang west, gibabagan siya sa mga Roman soldiers. O dito napildi si Antiochus Epiphanes. O dito nag-start ang Roman Empire. So meaning, wala siya musikat sa iyahang invasion, si Antiochus Epiphanes. So dinhi mo masabtan, mga kaigsunan, to the east. Si Antiochus Epiphanes comes from the east. So saan niya pagsulong sa east, nga iyaha man ang lugar, mga kaigsunan. So imong masabtan din hikaron sa versikulo 8, Daniel chapter 8 verse 8. Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up four notable ones toward the four winds of heaven. So, ang sumpay, nagkanayon, and out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding great toward the south and toward the east and toward the pleasant land. Mga igsunod ako ipang-insert ng mga Hebrew words para masabtan na ito og diin gyud gikan ang little horn. Ang ilang allegation, paminawan ninyo mayo ha. Allegation sa mga
pabor nga si Antiochus Epiphanes. The great horn was broken, katong dako nga sungay na buak, and for it came up four notable ones. Mao nang si Cassander, si Leocos, Lysimachus, o si Ptolemy. Four notable ones. O niya, matod pa, sa verse 9, out of one of them, kanidang them, nag-refer daw na sa four notable ones. Mao nang maingon sila si Antiochus Epiphanes na, kay dito siya gikan sa Seleucid Kingdom, sa kang si Seleucus nga gingharian, si Antiochus Epiphanes. Pero mga kaigsunan, may namasaran ninyo. Atong anam-anamon ha, ang Grigo mga kaigsunan, istrikto, ang Hebro, istrikto siya sa feminine o sa masculine or sa gender sa mga words. Di gani magkasinabot ng duha ka words, but pasabot, dili na sila mo ibut pasabot. Sa English, doon na tagingalag, antecedent o precedent. So, ang sunod nga words, asa siya nagsunod sa iyang antecedent, so dito siya buot ipasabot. Okay. Now, atong i-apply ang Hebrew grammar. Niya. Ang four notable ones, gilitok o chasoth, feminine. So, bantay ha, feminine siya ha, four notable ones. Ang toward the four winds, ang four winds, ruaks, feminine gyapon. So magkasinabot sila, dili. Nakasinabot wala? Nakasinabot. So meaning, ang four notable ones, niadto sa four winds. So tama. Okay. Pero, towards the four winds, ruaks, feminine, of heaven, shamayin, masculine na. Ang gigamit. So, masculine ang heaven. Shamayin sa Hebrew. Now, karon ato masabtan din hima kegsunan ingon ani. Pag ingon nga out and out of one of them, ang them din hima kegsunan, question mark na siya, unsa na siya, masculine ba na siya or feminine ba na siya. Kaya kung na masculine, na feminine na siya, so tama nga nag-refer na siya dito sa four notable ones. Kaya ang four notable ones, feminine. So, kaning them karon na itong diskubrihon. Dito sa little horn, ang little horn, gikan sa Hebrew word nga keren, feminine gihapon. So, lako ni problema kay ang little horn, ug ang four notable ones, parihong feminine. Sumala sa mga dagkong mga theologians kalibutan, nga pabor kang Antiochus Epiphanes, mingon sila nga, ang little horn is feminine, unya ang four notable ones, was also feminine, chasoth, feminine. So therefore, ang little horn, gikan siya sa feminine nga four notable ones. Pero ang little horn nga matod pa nila gikan sa four notable ones, niagi pa og description, adjective, numerals nga one out of them came for a little horn. Tinuod ang little horn is keren in Hebrew, which is feminine. Pero ang little horn, mga kaigsunan, gidescribe siya nga one out of them. So dinihita mag-focus karon sa one out of them came out the little horn. Kaya ang one out of them, mao'y nag-describe o kinsa ang little horn. Okay? Nagsunod pa ba mo, mga kaigsunan? Yeah, isang kamot me, if you are still following with me. Yes, thank you very much. Good, God bless you. Now, i-apply na to ang Hebrew grammatical analysis. Niya nagkanayon. Four notable ones, chasoth, feminine. Ang four winds, ruaks, feminine. Ang of heaven, shamayin, masculine. Ang little horn, feminine. Ang heaven naman naglahi. So asa gikan ang four notable, ang little horn came out of them. So asa siya nag-refer nga of them. Niya, mga kaigsunan. Out one of them, the word for them is hem, it is masculine. Sa ato pa, ang pulong them, gilitok man sa Hebrew og hem, masculine, pag ingog one out of them, it's referring the four winds of heaven.
It's not referring to the four notable ones. Ang four notable ones, feminine, pero ang one out of them referring to the masculine nga mao ang siyamayin nga heaven ang gilitok. Sa ato pa, ang little horn gikan sa upat ka hulungawan sa langit, sa hangin, mga kaigsunan. The word for one at chat is neuter. So pag ingog one out of them is neuter, either feminine or masculine. So sa ato pa, ang one out of them, ang one is either referring to the feminine and the masculine. Pero kay one out of them, ang one, nag-describe man siya sa them. So therefore, buot ipasabot nga ang one neuter, pwede siyang mahimong masculine. Bisag asa siya magamit. So pwede rin yapon nga one out of them referring to the shamayin, which is masculine. Niya mga kaigsunan, Daniel 8:8, therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up four notable ones, Chasoth, feminine noun, toward the four winds of heaven, Shamayin, masculine, and out of one of them, so kining them, wala mag-refer sa four notable ones. Kuha ninyo? Ang them, nag-refer siya sa Shamayin, nga mao ang of heaven, the four winds of heaven. So, bisan sa English grammar, masabtan nimo nga ang one out of them is referring to the four winds of heaven, not to the four notable ones. So, dinhi mga kaigsuunan, gamiton ang Hebrew grammatical analysis, masabtan na to nga si Antiochus Epiphanes, dili mao ang little horn, kay gikan siya sa four notable ones. Pero ang Daniel 8, verse 8, nagsulti nga ang little horn, wala magsukad sa four notable ones, wala magsukad sa kang Seleucus, wala magsukad sa kang Cassander, wala magsukad sa kang Lysimachus, wala magsukad sa kang Ptolemy. Dito siya nagsukad sa north, south, east, west. Kuha ninyo? Okay. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan, aron nato masabtan. Sa verse 8, duha ka word nga feminine ug masculine. To the four winds of heaven, feminine. Pero ang heaven, masculine. From the one, neutral. So pwedeng magamit og feminine, pwedeng magamit og masculine. Neutral. From the one, out from them is masculine. So sa ato pa, pag-ingon nga from the one, out from them, that them there is referring to the entire statement, the four winds of heaven. Not to the four notable horns. Okay? Now, dinhi mga kaigsunan si William Shea sa Selected Studies on Prophetic Interpretation, Review and Herald 1982, page 43. Niyo din mga pastor, basig din naman mong explanation. Si William Shea, usa ka linguist nga tao, usa ka doctor of theology, master in Hebrew. Akong gi-refer sa iyahang research, matud pa mga kaigsunan, therefore the male goat grew very great, but when he became strong, the large horn was broken, and in place of it, four notable ones came up out toward the four winds of heaven, and out of one of them came a little horn, which grew exceedingly great toward the south, toward the east, and toward the glorious land. What is the immediate antecedent? Now, it's talking about the antecedent. What is the immediate? Kani sila tanan, kining four notable ones, antecedent man ni sila sa them, and out of one of them. So, antecedent kaya po ng four notable ones. Pero asa may pinakadool sa one out of one of them. Out of one of them, ang pinakadool nga antecedent is four winds of heaven. Nakuha niyo yung point? So, wala siya magsukad, ang little horn, wala siya magsukad gikan sa four notable ones, kaya layo rato siya kaayo nga antecedent. Ang pinakadool nga antecedent
is the four winds of heaven, ang pinakadulong antecedent, and out of one of them came a little horn. So naklaro na mga kaigsunan. Naklaro na. Now, kaya naklaro naman nato. Diin gikan ang little horn, miatake sa east. Miatake sa east. Miatake sa north. Miatake sa south. So diin gikan ang little horn. Gikan sa west. So tama kayo ang western room mga kaigsunan, ang papal room, ang pagan room, gikan siya sa west. Sa dihang na-organize na ang papal power, ang Roman Empire midagan paingon sa east. Gikangker nila ang Turkey. Gikangker nila ang uban pang mga bahin sa eastern part of the world except China. Wa nila na makuha mga kaigsunan. So, pero hindi lampo sila sa east. Human milampo sila sa south, kuha nilang Egypt, ang Antioquia, ang Ethiopia nakuha nila. Nilampo sila paingon sa north. So, tibuok kalibutan nakuha sa Europe, Western Europe. Kinsa man ang puwersa nakapasok sa Jerusalem. Kinsa man naging harian ang nagsunog sa Jerusalem. Si Antiochus Epiphanes ba? No. Kinsa yung nagsunog? Roman Empire. So imo makita ang magigsunan, ang puwersa sa Little Horn nagsugad sa west. Nagsugad sa west mga kaigsunan. Ang Jerusalem, if you will go to Jerusalem, makukanto dito pero tanaw nimo sa Google, na Jerusalem ditong ilang gi-rebuild, pero di na maong Jerusalem sa karaan. Naghimo silang Jerusalem, ang Santo Papa ni naghimo, ang Vatican ni nagpahimo. So nakasulod sila sa Jerusalem o wala? Nakasulod. Sa espirituhanon nga pagsulod. Simbahanon nga pagsulod ang papal power sa Jerusalem. Now, let's go back now to Daniel chapter 8 verse 9. And out of one of them came forth the little horn, which waxed exceeding great toward the south, toward the east, and toward the pleasant land. Kining pleasant land, mga kaigsunan, sa prophecy, it's no longer the Jerusalem, but it's referring to the north. It's referring to the north. Why? It's referring to the Holy Land. Dili Holy Land nga Jerusalem. It's the Holy Land there, up there, that refers the sanctuary. So, ang little horn, muatake siya sa east, sa south, apil ang Holy Land. Dili lang kay Jerusalem nga Holy Land. Holy Land that refers to the sanctuary. So it's very interesting to know, giyon sa pag-atake nila ang sanctuary. Tanaw ninyo ang book of Revelation, Daniel chapter 8 verse 10, and it waxed great even to the host of heaven, and it cast down some of the host and of the stars of the ground, and stamped upon them. Gisulong nila ang Holy Land. Sa literal, mao ang Jerusalem. But Holy Land, where the holy people are there. So gilutos nila ang mga balaan. Kagabi atong gitunan nga ang little horn ang lutos sa mga balaan. Sulod sa 1,260 years. One time, 2 times, and a half of time. The same with the mapintas mananap. So usara na sila. Little horn mapintas mananap. Usara na sila. Nga naghari po sa 42 months. Ang 42 months is equivalent to 1,260 days. Now, sa Daniel chapter 8 verse 11, bantay ninyo og unsay kampanya sa little horn. Deklaro na gyud nga dili gyud siya Muslim. Dili siya Mohammedanism. Dili siya Islamic kingdom. Dili po siya si Antiochus Epiphanes. Deklaro na gyud. Kaya ngano ang little horn matud pa? Yeah, he referring to the little horn magnified himself even to the prince of the host. Kinsa ang prince of the host? Jesus Christ. So ang little horn nagpadako, batok kan Jesus Christ. Sa Daniel chapter 7 verse 25, mag-speak siya blasphemous things. Pasipala, batok sa halangdon uyamot. Sa Revelation chapter 13 verse 2, he will speak blasphemy against the Most High. Ang blasphemy unsa gani? Mag-angkon nga Dios pero tao ra unta. Mag-angkon nga pasaylog mga sala nga tao ra man unta.
maunay blasphemy. Ang little horn sa Daniel 8 will magnify himself against the Prince of Hosts. Sa ito pa, iyahang padakon niyang kagulingon batok sa prinsipe sa mga panon. And by him, the daily sacrifice was taken away and the place of the sanctuary was cast down. Okay, bantayan ninyo ha. Pag-ingog by him, medyo murag mali na nga translation to English. Kaya ang original sa Hebrew, it's not by him. Because ang him din he is no longer the little horn. Remember the principle of the immediate antecedent. Ang immediate antecedent, little horn man eh. He magnified himself. Pero ang immediate antecedent is the Prince of Hosts. Are you following with me? Ang pinakadool nga antecedent is the Prince of Hosts. So by him, it's referring to the Prince of Hosts. So by him, pinaagi kaniya, pinaagi sa prinsipe sa pinaagi kang Kristo. Gikuha ang daily sacrifice. Oh no, that cannot be. Ano, maldito na des Kristo, manguha na des daily sacrifice. No. Ang Hebrew Bible, ug imong basahon, ingon ani pagka in English mga kaigsunan. Basahan ninyo. Gitanan ako sa transliteration. It became great, even as great as the Prince of Hosts, and the regular burnt offering was taken away from him. Sa ato pa ang little horn, gikuha niya ang burnt offering, ang daily sacrifice, gikan sa Prince of Hosts. Sa ato pa, giilog niya gikan kang Kristo ang burnt offering. Giilog niya gikan kang Kristo ang daily sacrifice. Unya sa pagiyang gibuhat mga kaigsunan, iyang gihugawan, iyang gilaglag ang sanctuary. Iyang gilaglag ang sanctuary. Now, what does it mean? Niya. Then I heard one of the saints speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, how long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation to give both the sanctuary and the host of the trodden under the foot? Si Daniel, tingala siya kay ang usa ka manulunda nangutana na kang Gabriel, ha? Ang little horn, kuhaon niya ang daily sacrifice? Pila ka tuig ngayang kuhaon? Pila ka tuig? Ibalik ang kuhan, ang daily sacrifice. Ang manulunda, ming tubag mga kaigsunan. And he said, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Bisan paggihugawan ang sanctuary, bisan pagikuha ang daily sacrifice, ayaw mo kabalaka, kay human sa 2,300 days, in the prophecy, the sanctuary shall be cleansed. Buot ipasabot sa manulunda sa Dios ngadto kang Daniel, nga bisan paghihugawan ang sanctuaryo, bisan paggiilog ang daily sacrifice, God will justify, God will investigate, God will put and set a judgment after the 2,300 days. Sa ato pa buti pasabot, manimalos ang Dios. Human sa 2,300 ka mga adlaw, mubalos ang Dios, the sanctuary shall be cleansed. Mga kaigsunan, usay pasabot anang gikuha ang daily sacrifice. Gikuha, niya gihugawan. Don't forget that the sanctuary, diha sa sanctuaryo mga kaigsunan, matod pa ni Salmista David sa King James Version, Psalm 77 verse 13, thy way, O God, is the sanctuary, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? Ang imong dalan, O Diyos, anaa sa sanctuaryo. Dalan sa kaluwasan, naa sa sanctuaryo. Dalan sa pagpasaylo sa sala, naa sa sanctuaryo. Dalan sa pagkamatarong, naa sa sanctuaryo. Dalan paingon sa langit, naa sa sanctuaryo. Buti pasabot ang tanang butang nga naa sa sanctuaryo, nagtudlo sa matuod nga dalan. That's why giatake sa mapintas mananap, giatake sa little horn para ang mga tao masaag o di na makatultol sa dalan sa pagkamatarong. Jesus Christ said sa John 4:6, I am the way. I am the way. If Jesus is the way, he said, I am also the truth. I am the way, the truth,
If Jesus is the way and Jesus is the truth, He is the life. Sa ato pa, the sanctuary is the way. The sanctuary is Jesus Christ. The sanctuary is talking about Jesus Christ. The sanctuary is talking about the truth. The sanctuary is talking about life and righteousness. Kuha ang daily sacrifice sa mapintas ng mananap. O iyang gihugawan ang sanctuary, mga kaigsunan. Now, if everything in the sanctuary is about the way of God, it's all about, in other words, it's all about the way of, and that way is Jesus Christ. Tanaw na to. Ang pari, nagsimbolo kang kinsa. Ha? Ang pari, di ba doon ay pari diha o? Nakita ninyo na o, na pari diha. So ang pari, nagsimbolo kang, ha? Jesus Christ. Sa sanctuary, involved ang paghalad ng karnero. Kinsa ang karnero? Jesus Christ. Ang karnero ang iyang dugo, dadon dito sa most holy place. Kang kinsang dugo nagsimbolo? Kang Kristo. Sa sulod sa sanctuaryo, doon ay kandileryo dito, mga kaigsunan. Kahayag sa sulod, kinsa nagsimbolo? Kang Kristo. Sa pikas, paingon sa east, sa north, kay east, paingon man dito ang pasulod sa sanctuaryo. Paingon sa north, doon ay table of shewbread. Kinsa ang bread? Jesus Christ. Everything in the sanctuary is talking about Jesus Christ. Kining little horn iyang giguba ang sanctuary doctrine para lang ang mga tao di na makailakan Jesus Christ. Hangtod karon inyong mapansin. Daghang nagkandaiya nga mga pamaagi, mamisilid ang mga tao palayo gikan kan Jesus Christ. But when we study about the sanctuary, the more we will know Jesus Christ better. The more ato siya mailhan og kinsa Jesus Christ. And if we will know Him more, we will love Him more. But this little horn are taking away the daily sacrifice. This little horn are desolating the sanctuary. Gihugawan niya ang sanctuary. In what way? Niya mga kaigsunan, gikuha niya ang daily sacrifice gikan sa sanctuary. That means intercessory and mediatorial work of Jesus Christ as the high priest. Iyang gikuha. Kinsa na may tigpataliwala karon? Kaya di naman si Jesus Christ tigpataliwala. Si Kristo ang tigpataliwala, pero naman gikuha. Kinsa na lang gipailan ng tigpataliwala? Si Maria. Di ba? Si Maria ang tigpataliwala. Kinsa pa? Ang mga santos. Muna tigpataliwala. Nawala na si Jesus Christ. What else? Forgiveness of sin. Si Kristo nagapasaylog sala. Pinagi dito, gihulagway ang pagpasaylog sala. Dito sa sanctuaryo makiksunan. Pinagi sa pagdalaghalad ng mga karnero nga nagsimbolo kan Jesus Christ. Pero giangko na nila sa little horn nga sila na ang mapasaylog sala. What else? Jesus is the high priest. Si Kristo ang labang pari. Kung sa ilang gihimo mga kaigsunan, ilang gipulihan kay ikaw padre, ang puli ni Kristo pagsulay. Pero yung paita mga kaigsunan. What else? Jesus is the King of Kings. Let me share this with you. Basahan ninyo. Sa korona sa Santo Papa ay nang mukasuko. Please be open-minded. Sa tiara sa korona sa Santo Papa, doon ay nakasulat, gamay man na kayo atong padakon. The Pope is the Father of Kings, Governor of the world, and a Vicar of Christ. What does it mean? Ang Santo Papa mo'y amahan sa tanang hari. Ang Santo Papa mao'y gobernador sa tibok kalibutan. Ang Santo Papa mao'y puli ni Kristo. Gikuha nila ang daily sacrifice, wala. Gikuha. Gikuha. Og matud pa mga kaigsunan, ilang giangkon ka ng tanan, o ang tibok kalibutan mingtuon niya na. Sumala pa sa Catechism on Roman Catholic New York Catechism, matud pa, the Pope takes the place of Jesus Christ on earth. Bisayaon pa na nato. Ang Santo Papa may nikuha sa plastada, sa dapit ni Jesus Christ, nining yuta. By divine right, the Pope has supreme and full power in faith. Pinagi sa langit nung katungod, ang Santo Papa, dunay gahom diha sa pagtuo in moral over each and every pastor and his flock. He is the true vicar and the head of the entire church. Siyang tinunanay nga puli, siyang ulo sa tibok iglesia.
the Father, the teacher of all Christians. Siya ang amahan og magtutudlo sa tanang Kristohanon. He is the infallible ruler, the founder of dogmas, the author of the judge, and the judge of councils, the universal ruler of truth, the arbiter of the world, the supreme judge of heaven and earth, the judge of all being judged by no one. He is God Himself on earth. Grabe. Capital G. He is God Himself on earth. Mga kaigsunan, ako rin ang gikutlo sa The Gloss of Extravagances of Pope John the 22nd. That is their statement. What else? Matud pa mga kaigsunan, the sanctuary shall be cleansed. After the 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Sa ato pasabot, pasagdihi lang, ginakuha nila ang daily sacrifice, ilang giilog ang katungod ni Jesus Christ, ilang gitumba ang doktrina sa dalan sa pagkamatarong, pinagi diha kang Kristo, ilang giwala ang mga tao sa righteousness by works, kay pinagi na sa dugma ang kaluwasan, pinagi na sa by works ang kaluwasan. Anyway, God will judge. After sa 2,300 days, judgment, investigative judgment will start. Mga kaigsunan, dinhi ato mapamalandong ka ng mga butanga. Sa Daniel chapter 8 verse 12, and an host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression. Ang daily sacrifice gikuha, pagkahuman, ang rason para makalapas. Para malapas. And it's talking about the law. It's all talking about the 10 commandments. And it's cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. Ilang gilapas ang kasuguan, ilahang gilabay ang kamaturan, ang nakasakit kay milampo sila ni prosper sila sa tibok kalibutan. Mangutana mo, pastor, nga nung daghan man nagbanteg Domingo lagi be, nangadato pa man lagi na, the Bible says, they will prosper. Mulungtad sila, mudato sila sa tibok kalibutan. That's what the Bible says. Pero mga katawan sa Diyos ay mugkabalaka. After 2,300 days, the Lord will judge. Ang Diyos maghukom, mga kaigsunan. Investigative judgment. Okay. What will happen? And he said unto me, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Ugma, ako nang explain pagayo, what does it mean about the cleansing of the sanctuary? And what is that diagram of the 1,000 or the 2,300 days? Then the sanctuary shall be cleansed. So, sa diha nga ang Diyos, mahuman na siya og judge. Mahuman na siya cleansing sa sanctuary. What will happen to the little horn? The Bible says, shall be broken without hand. In Daniel chapter 8 verse 25, and through his policy, sa ito pa, mag-implementar og policy ang little horn in our time today. Maghimo siyag policy. Kinsay nagahimo og mga policy be? Kabantay ba mo, halos tibok Pilipinas gibalik sa GCQ. Ang Davao, nibalik na siya siyang curfew nga 7 o'clock to 5 o'clock in the morning. Ang Bukidnon, nibalik na po siya siyang curfew nga 7 o'clock to 5 o'clock in the morning. Ang Zamboanga del Sur, the same. I do not know in Duhali. Wala na religious gatherings. Tama-tama rapor, nakahimo takarog religious gatherings. Kaya kung muapil po ang Del Norte, mga kaigsunan, wala na religious gatherings. Giwala na po sa Davao, giwala na po sa Bukidnon, giwala na po sa Zamboanga del Sur, ang mga religious gatherings. So, kinsa may nagapanghimo ni nga balaod? Kinsa may nagapanghimo og balaod, niyaning tanan nga nagkontrol, nagdominar sa tibok kalibutan. Brethren, I would like to tell you, everything is behind by the little horn. The little horn. The people church. The people power. But don't be worried, because the Bible says, and through his policy, also he shall cause craft to prosper in his hand. Ang tanan niyang mga policy, tanan niyang mga binuhatan, mupalambo sa tibuok kalibutan. Mudawat yun ang mga tao sa tibuok kalibutan kay ang iyahang policy para sa pag-prosper sa tibuok kalibutan. In his hand, he shall magnify himself in his heart. Magpadako siya sa kagulingon din siyang kasing-kasing.
and by peace shall destroy many. Pinaagi sa kausa, sa krusada, alang sa kalinaw, daghang pamatyon. Para malinaw, patyo na ito tanang kriminal. Para malinaw, patyo na ito tanang tulisan. Para malinaw, patyo na ito tanang drug addict. Grabing patay mga kaigsunan. Para malinaw, patyo na ito ni musukol sa mga rebelde. Para malinaw, patyo na ito mga Muslim nga nagrebelde. So para malinaw, by peace they shall destroy many. And he shall also stand up against the Prince of Princes. Kinsa man na si Jesus Christ. Magkikatbang siya bato kay Jesus Christ, kaigsunan. But, the Lord said, he shall be broken without hand. Ang little horn, mamatay ra na siya siyara. Mabungkag ra na siya siyara according to the Bible. Mag-start ang iyang pagkabungkag, mga kaigsunan, after the 2,300 days. Magsugod na siya tipak-tipak, mga kaigsunan. Magsugod na siya kawala. Padayon lang sa pagpangalagad. Kay gikan mahuman ang 2,300 days, the Lord is judging everyone. Then the Lord will avenge in your behalf. Then ang mahitabo, hinay-hinay, the little horn will be broken without hands. Abi ninyo mga kaigsunan, Matthew 14, 24-14, masay gisulti. When the gospel of the kingdom shall be preached into all the world, what will happen? Then shall the end come. Wala hilabti ha. Magwali lang tas may balita, mabungkag na sa iya. Iwali lang na to may balita, ang little horn mabungkag na sa iya, mga kaigsunan, without hands. Because Christ will come again. Mubalik si Ginoong Hesus sa dili madugay. Kabalo ka mga kaigsunan, sa Daniel chapter 2 verse 45, matud pa, for as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands. Pareho. So when the little horn shall be broken without hands, and according to Daniel 2 verse 45, as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and it break in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain, and the interpretation thereof is sure. Kanadeng bot pasabot nga the little horn will be broken without hands. Katong buntayog nga larawan, mabungkag lang sa bato nga without hands. Ang bote pasabot, they will be destroyed at the end of time. They will be destroyed when the gospel shall be preached. They will be destroyed when every Christian shall stand for the right. They will be destroyed if you keep on witnessing about Jesus Christ from your heart. They will be destroyed if you stand very sure to the words of God. Then they will be destroyed without hand. That refers to the Christ's second coming. Brethren, I would like to tell you this is the most awaited part of our life is the second coming of Jesus Christ. Kining atong kalisdanan karon mga kaigsunan, kining atong mga kagulanan karon, kining mga pagdaog-daog nga nagapadayon karon, ang pagtumba sa kamatuoran, ang pag-ilog sa daily sacrifice, pinagi sa little horn, I would like to tell you, God will judge everything of those in the final hour when Christ shall come again. Mga kaigsunan, kinsa kaninyo dinhi, mupadayon sa pagtindog sa kamatuoran, mupadayon sa pagbarog sa balaang kasulatan, mupadayon sa pagpangalagad nga walay pagsibog, mupadayon sa pag-alagad nga puno sa pagsalig ug pagtuo. Kay nagalaom nga nigbalik sa Ginoo ang tanan mawapukan, tanan nga mga kasapi, kauban sa little horn, makabaton o pagkapukan ni anang tungura. Is it your decision today? Inyo bang decision karong gabi una? Nga magpabiling magbarog, nga mag-alagag, matinod aron nagbalik ni Kristo, makasugat kita kaniya, mga kaigsunan? Let me see it by standing. Pakita ako ninyo pinagis yung pagtindog kaigsunan. Yes, kada gabi nagatindog mo tanan. Ang langit nagarecord nga malipayon sa inyo ang pagtindog kaigsunan.
Ang inyong mga desisyon karong gabi una, wala makawang kay gina-record sa girian sa mga langit. Ang Dios magapalig-on kanimo. Ang Dios magmalipayong mo panalangin kanimo. Ako magampo alang kanimo igsoon. Magampo ta. Dalaygon ug balaan mo nga Dios nga ikaw sa gitas-an sa mga langit. Daghang salamat Ginoo nga ikaw nagapanalangin kanunay. Salamat kayo Ginoo nga ikaw nagauban ining mga katawhan. Nga bisan sa kapig-ot sa panahon, adunay paglaom nga ikaw mabalik sa dili madugay. O ang mapintas nga mananap, o ang little horn, o ang bakal nga nagadominar sa tibok kalibutan, will die without hands, will be broken without hands. And that represents your coming, which is very soon. Lord, kini imong mga kanakan nga nagatindog matag gabi, panalangini sila. Ako nga ministro sa mga balita nga imong gidihog alang ning nga buhat, nagabakyaw sa akong kamot sa pagpangayo ug panalangin, gikan kanimo, ablihi mo mga langit sa pagbuo ug panalangin alang kanila. Ang ilang panginabuhi, panalangini, ilang panrabaho, uban ni ilang negosyo, panalangini, ang ilang panglawas, ayuha gikan sa mga balatian, ang ilang panimalay, ayuha, ang ilang mga kabataan, dada sa imuhang harian, tanan nga niya karon din Ginoo, labi na sa mga Bible students nga niya karon diri, walay mawala kanila kay silang tanan makadesisyon sa pagpabautismo o mualagad kanimo hangtod sa tibok nilang kinabuhi. Panangini po ng tanan nga nagatindog karon, kauban sa panimalay, kauban sa sawag mga anak, nga wala usay mawala kanamo sa imong pagpadayag. O Dios, salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo. Salamat sa imong pagpanalangin, niini nga buluhaton hangtod sa imong pagpadayag. Sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen.